Nako po, parang hindi ko matatanggap yung rason po ng International Criminal Court po mga kabida, na dahil daw sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte na iuwi daw nila ito hong si Digong sa Davao City, yun daw yung naging rason kung bakit po ni-reject po ng International Criminal Court yung kahilingang interim release po ng dating Pangulo, mga kabida. Okay? Para bang nate-threaten ito hong ICC daw, doon ho sa naging statement po ni Sara Duterte, ililipad po nila, ito hong si Digong from The Hague, Netherlands to Davao City, despite, mga kabida, sa posibilidad na sa The Hague, Netherlands lang po, yung interim release po ni dating Pangulong Duterte, mga kabida. Parang susuwayin daw ng Vice Presidente, mga kabida, yung order po ng korte, mga kabida. Kaya yun yung rason kung bakit po nireject po nila ito pong interim release po ni FPRRD, mga kabida. Alam nyo, napaka-absurd yung naging dahilan po ng ICC, mga kabida. Kasi imposible po yun. Kasi unang-una po, ano bang kakayahan po ng dating Pangulo, mga kabida, at ni Vice President Sara Duterte na ilabas po nila ito hong si Digong from The Hague, Netherlands papuntang Pilipinas. Diba? Unang-una, makakalabas lang po yan si Digong, mga kabida, from The Hague, Netherlands kung meron pong pahintulot mula sa kanila at mula sa otoridad po ng The Hague, Netherlands, mga kabida. Sa kanila yung balwarte, hindi po kay Digong, mga kabida, hindi po kay Sara Duterte. Kaya napaka-imposible po yung sinabi po ng ICC na kaya daw nireject nila ito hong interim release po ng dating Pangulo dahil nati-threaten po sila doon po sa sinabi ni Vice President Duterte, mga kabida, na iuwi daw ito hong si Digong sa Davao City. Pangalawa po, paano ho makapasok po ng Pilipinas si Digong kung mismo ang gobyerno ng Pilipinas ayaw pong makapasok si Digong doon? Okay? Hindi nga tatanggapin doon di ba? O ano ba yung sinabi po ng Malacanang, mga kabida, nung tinanong po kung tatanggapin ba ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte kung sakali hong aprobahan yung kanyang interim release. Natatandaan ko po yung sinabi po ni Undersecretary Claire Castro, mga kabida, na hindi po makikipag-ugnayan ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Kasi unang-una po, hindi na po miyembro ang Pilipinas sa International Criminal Court. Malinaw po yun. And do you think, pag ito po ay gawin po ni Vice President Sara Duterte, hindi ho mamimiligro yung kanyang interim release po ng dating Pangulo, mga kabida, na mayroon pong posibilidad na hulihin ito dahil lumabag po ito, mga kabida, sa desisyon po ng korte. Di ba? Kaya nga, sinabi ko po, napaka-absurd yung dahilan po, mga kabida, ng ICC. Baka naman po nagdadahilan na lang po ito, mga kabida. Kasi po, ang totoo po dyan, ayaw talaga nilang palabasin, ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kabida. Alam na po natin yan, na yun yung design, mga kabida, inaresto ang dating Pangulo, dinala po sa The Hague, Netherlands, na questionable yung paraan po, mga kabida, na ginawa po ng gobyerno ng Pilipinas. At doon, ikukulong ang dating Pangulo. Hindi na po papalabasin po, mga kabida. Okay? Kasi yun yung design Okay? With collusion, mga kabida, ng mga kritiko, ng mga galit sa dating Pangulo, mga kabida, po. Tingnan nyo. Ilang beses ba po na pinagbigyan ng korte itong mga kahilingan po ng dating Pangulo, mga kabida, halos wala
Isa lang ata yung natatandaan ko po, mga kabida. Yung motion po ni Kaufman, na isuspend indefinitely, ito pong trial kay Digong dahil sa kalusugan po ni Digong, Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay may hirapan na raw, na humarap sa korte, mga kabida, dahil sa kanyang loss of memory. Alright? Problema ho sa kanyang memory, problema sa kanyang kalusugan, mga kabida. Yun lang yung aking natatandaan, na pinagbigyan po ng korte. Pero the rest po, mga kabida, ibinasura po. Okay? Doon pa lang nahalata na po, mga kabida. Okay, na wala hong amor ito pong ICC, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit man lang, mga kabida, pagbibigyan po nila itong si Digong na makalabas pansamantala dahil sa humanitarian consideration. Unang-una, matanda na po yan. Pangalawa, may sakit yan, Yung iba nga na mga detainees po ng ICC, pinagbigyan po, mga kabida. Humiling po ng interim release, pinagbigyan. Ngayon, si Digong, na hindi naman po flight risk, okay? Wala naman pong kakayahan po, mga kabida, na tumakas, hindi po pinagbigyan. Because, yun na po yung intention, mga kabida, na pag once nasa custody na po ng International Criminal Court, ito hong si Digong ay hindi na po ito pakakawalan, mga kabida. Makakawala lang po, makakalabas lang po si Digong from the detention cell ng International Criminal Court kung ito ay patay na po, mga kabida. Pero hanggat buhay pa yan, kahit na po naghihingalo na yan, mga kabida, ikukulong pa rin. Ganon po yun, ang International Criminal Court. Okay? Hindi po ako naniniwala, mga kabida, na yun yung rason. Ginawa lang po nila na dahilan yung naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte, Pero ang totoo niyan, tapos na po yung design, mga kabida. Plano. Yun na po yun. Okay? Hindi ho papalabasin ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam naman po natin yung timeline po ng kaso dyan po sa International Criminal Court, Aabot po yan ng 8 years. And do you think aabot po yan si Digong ng ganun katagal, mga kabida? Despite sa kanyang kalagayan po ngayon, I don't think so. Okay? Kaya nga, doon sa previous vlog ko, mga kabida, sinabi ko doon na makakalabas lang yan si Digong kung ito ay patay na po. Okay? Mabubulok si Digong dyan sa bilangguan ng International Criminal Court, mga kabida, okay, hanggang sa kanyang kamatayan. Yun po. Kasi para sa akin po, imposible pong umabot po si Digong, sa ganyang katagal po na proceedings ng International Criminal Court, mga kabida. Kaya nakakaawa lang po talaga, yung sinapit po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Unang-una po, baseless, mga kabida, yung kaso. Okay? Nagpapadala lang po ito pong ICC dun po sa mga gawa-gawang istorya po, mga kabida, ng mga kritiko po, okay, ng dating Pangulo, kagaya na lang po, mga kabida, yung Makabayan Block, ito hong si dating Senador Antonio Trillanes, mga kabida. Mantakin nyo, yung nauna po nilang propaganda po, mga kabida, na meron dang 30,000 na biktima, ito hong si dating Pangulong Duterte, sa kanyang war on drugs. Nasaan na yon? Bakit nasa 49 or 79, mga kabida, ang kanilang na-produce na mga biktima daw, dito ho sa war on drugs? Bakit ganyan na lang po kaliit? Diba? Kasi po, gawa-gawa lang po nila yung 30,000. Hindi ho totoo na 30,000 po, mga kabida. Para bang inilabas lang po nila, mga kabida, na ganun katindi para pumasok po sa crimes against humanity, Yung 30,000 na yun, Wala na po, Kasi hinuli na po nila si Digong.